Presidente Lu, narinig ko na nakuha mo na ang CBD na magandang lugar sa iyong pangalan. Ngayon naman ay kaarawan mo. Talagang dobleng saya. Ito, ipagbubunot ko kayo. Tayo'y maghiwalay. Ate Roxy, kaarawan ni Presidente Lu ngayon. Nandito ang lahat, huwag kang ganyan. Lucian, kung mahal mo talaga ako, dapat walang kondisyong tinatanggap mo ako. 100 beses. Lucian, kung hahabulin mo ako ng 100 beses, pakakasalan kita. Presidente Lu, maghahanap ako ng maglilinis dito. Wag na, magsisigarilyo muna ako. Presidente Lu, hindi dapat ganyan ang pagpapalaki sa babae. Nitong mga nakaraang taon, iyong nobya mo, ilan na ang negosyong nasira. At saka, ngayon, anong klaseng babae ang hindi mo makukuha? Bakit mo pipilitin ang sarili mo? 100 beses. Nitong mga taon, ang aking walang hanggang pagtitiis sa kanya. Ang kapalit ay ang kanyang pagiging magulo, kahit saan, at pagiging pasaway. Siguro panahon na para tapusin. Bakit? Interesado? Yung lalaking iyon, siya ang kilalang iceberg ng Haicheng. 79 na beses tinanggihan ng nobya, pero nananatiling tapat. Kanina, 100 beses na. Kawawa naman. Kung gayon, hayaan mo akong, ang anghel na nahulog sa mundo, ang magligtas sa kanya. Sir po, gusto mo bang magbukas ako ng bote ng alak? Bagong dating, magandang taon. Hindi na. Hindi mo kailangan ng alak, pero sa tingin ko, may isang bagay na siguradong kailangan mo. Eksklusibo at espesyal, pampatigil ng dugo at pampahupa ng pamamaga. Tutulungan kitang idikit ito. Hindi ko maabot. Ayan na. Sir Lu, maligayang kaarawan. Hindi na kita iistorbo pa. Sir Lu? Sino to? Ang ganda naman ng dalagita. Sino? Kayang magpababa sa ating Sir Lu. Hindi pa nakakita ng babaeng tagapag-alok ng alak, no? Ang tapang talaga. Oy, Sir Lu, subukan mo kaya? Yung mga ganitong kanari, masunurin at hindi maingay. Tulungan mo akong mag-imbestiga. Bibi. Su, sa ngayon, gusto ko ng isang relasyong mabilis at may respeto sa hangganan. Akala ko, huli na ang pagdating ko. Hindi na kami magkikita pa. Hindi ko inaasahan. Su, Sir Lu, gusto mo ba akong alagaan? wala akong intensyon na hamakin ka. Kung ayaw mo, pwede kang umalis anumang oras. Gusto ko, syempre gusto ko. Makasama ka. Gagawin ko ang lahat. Silu, ang lamig ng katawan mo. Paano kung painitin kita?
Sir Lou, may pagkakataon ka pang magbago ng isip? Pwede ka pang bumalik sa ex-girlfriend mo? Lolo, yung ex-girlfriend mo, parang may kailangan sa'yo. Maligo ka na. Baka ka magkasakit. Sir Lou, Madalas akong busy. Kaya wala akong masyadong oras para sa'yo. Ikaw at ang pamilya mo. Sa lahat ng pangangailangan nyo sa buhay, pwede kayong lumapit sa akin. O kay Secretary Lin. Mm. Ang password ay 6 na 8. Ito ang mga bagay na baka gusto mong subukan. Pwede kang sumali sa lahat. Sir Lou, parang nararamdaman kong nakikipag-flirt ka sa principal ng paaralan. Flower arrangement, tea ceremony, paghurno, pangangabayo. Sir Lou, gusto mo bang gawing isang tunay na socialite ang isang hostess na tulad ko? Hindi ko masyadong alam ang gusto ng mga kabataan ngayon. Pinapili ko lang ito ni Secretary Lin. Para sa self-improvement. Hindi ka magkakamali. Siya, Sir Gu. Pasok na ako sa trabaho. Kung may kailangan ka, pwede kang mag-message sa akin. Si? Good morning, Kiss. Bes, ang bilis mo naman. Nakapasok ka na agad sa bahay niya. Salamat din sa'yo. Magaling ang teamwork natin. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang makakaalam na ikaw ang anak ng pamilyang Su. Ang balita na nasa Haicheng ka ay hindi rin aabot sa tenga ng tatay mo. Wala akong magagawa. Nagkita kami ng white moonlight niya. Hindi ako babalik para magpakasal ng pilit. Ay, oo nga pala. Kapag lampas na ng 25 ang lalaki, parang 65 na siya. Si Lucian? Kaya pa ba niya? Kaya ba? Hindi ko alam kung paano siya i-rate. Pero ang mga hard requirements niya, matigas naman talaga. Ayos ah. Sa mahabang panahon, hindi ko pa nakita si Lucian na magkagusto sa ibang babae. Ang galing mo talaga. Ay, oo nga pala. Sa mga susunod na araw, baka wala akong oras. Nabisitahin yung bagong vintage shop ko sa Universal. Kung may oras ka, kailangan mong tingnan ito para sa akin. Sige, ako na ang bahala. Sir Lou, uuwi ka ba para maghapunan? Oy, Chef Michelle, sa loob ng 2 oras, lumipad ka, papuntang Haicheng. Gusto kong kainin ang luto mo. Sir Lou, uuwi ka ba para mag-dinner? Unang beses kong makita si Sir Lou na nakipag-away kay Miss Bai, ang ganda pa rin ng mood mo. Lolo, ikaw, yung ex mo, parang may kailangan sa'yo. Secretary Lin, tanong ko lang. Ano ibig sabihin ng lolo? Ito kasing mga kabataan ngayon, may mga salitang ginagamit sa internet. Ang lolo ay karaniwang tumutukoy sa mga lalaking medyo matanda na o kaya naman yung mga may pagkamalagkit ang dating. Ah, ganun pala.
Ang tapang niyang magsalita. Siya. Wala? Kumusta ang schedule ngayon? Kanselahin mo ang pagpupulong sa hapunan mamaya. Nandito ka na pala. Bilis, kakaluto lang. Sa loob ng 10 taon, hindi pa ako nilutuan ni Bay Ruoxy. Lucian, kailan kaya ako makakatikim ng mamahaling pagkain? Malapit na. Bigyan mo lang ako ng konting panahon. Ito bang mga pagkain? Ikaw ang nagluto? Bawat isang putahe, ako mismo ang nag-ayos. Sa madaling salita, parang ako na rin ang nagluto, di ba? Espesyal ang paraan ng pag-aayos ng pagkain. Napaka-espesyal. Espesyal saan? Parang gawa ito ni Chef Michel, yung kanyang natatanging estilo. Siya ang isa sa pinakamahusay na Michelin chef sa mundo. Mahirap makakuha ng pagkain mula sa kanya. Kilala mo siya? Nako, nakain na pala ni Lucian yung luto ni Michelle. Yun kasi, kaibigan ko talaga ang nagturo sa akin mag-ayos ng pagkain ng ganito. Sabi niya, para raw, ipakita ang magandang taste. Interesado ka pala sa pagluluto? Ha? Kung gusto mo, pwedeng mag-enroll kita sa mga cooking class. Sir Lou, kumain ka muna. Huwag mo nang isipin na papag-aralin mo pa ako. Ilang dekada na akong nag-aaral ng husto. Halika, buksan mo ang bibig. Akin na yan. Ako na ang kakausap sa kanya ng maayos. Lucian, lasing na ako. Nasa muse ako. Gusto kong sunduin mo. Ako? Kumusta? Si Lucian, binabaan ako ng tawag. Baka natutunan na niyang magpakipot lang siya sa akin. Mukhang kailangan kong mag-isip ng paraan para mapansin niya ako. Sea, buksan mo lahat ng pinakamahal na alak ninyo. Palagi naman siyang nag-aalala sa akin. Kung malaman niyang uminom ako ng ganito karami ng isang upuan, siguradong mag-aalala siya. Huwag kang umalis, kuya. Sir Lou, kung ako ang naghanda ng hapunan ngayon, yung merienda, ikaw na ang bahala, di ba? 10 taon na akong kasama si Sir Lou. Ngayon ko lang siya nakitang nahuli. Sir Lou, maraming beses nang nagpa-party si Miss Bai nitong mga nakaraan. Nasa accounting department na ang mga bill. Malalaki ang halaga. Ipaalam mo sa bangko, i-freeze ang kanyang supplementary card. Siya, Sir Lou? Ngayon, hindi kayo pwedeng umalis. Sasamahan ninyo akong uminom ng 2 araw at gabi bago kayo umalis. Tagay. Alam ko na. Ayaw mo talagang iwan ako. Ano? Sino yan? Miss Bai, maaga pa lang. Ginugulo mo na ang katahimikan. Ikaw, sino ka? Anong ginagawa mo rito? Nobya ako ni Xian. Saan pa ba ako dapat? Miss, hindi ba naiisip mong ang tanong mo ay napakatanga? Ikaw ang dahilan, di ba? Dahil sa'yo, di ba? Dati hindi niya to ginagawa sa akin noon. Ikaw ang nagpabago sa kanya. Kaya pala sabi ko, bakit niya pinatigil ang card ko?
Alam ko na. Ayaw niyang bitawan ako. Ano? Si Lucian? Pinatigil ang card ko? Kumusta po? Pwede po bang bayaran muna ninyo ang bill? 84,000 piso po ang total. 84,000. Ikaw, bayaran niyo muna ang bill ko. Pupunta ako kay Lucian mamaya. Ipapadala niya sa inyo. Maayos naman ang lahat. Bakit mo kailangang makipaghiwalay kay Lucian? Kung hindi ka pa naging una sa piling niya, ang pwesto sa tabi niya, hindi mapupunta sa'yo. Magdrama ka lang. Kapag talagang ayaw na niya sa'yo, ano na lang gagawin mo? Anong pinagsasabi mo? Ito ay pagsubok ko sa kanya. Si Lucian, 10 na beses ko nang iniwan, hindi pa rin niya ako tinalikuran. Patunay yun na mahal niya ako. Ang samahan naming dalawa ay higit na matibay kaysa sa inyong iniisip. Iniutos sa akin ni Papa na siguraduhing magkaroon ng magandang ugnayan kay Bay Roxy. Ngayon ang tamang panahon para lumapit ako sa kanya. Ate Roxy, gamitin mo ang card ko. Huwag kang mag-alala, Zixuan. Pupunta ako kay Lucian mamaya at ipapabayad ko sa kanya. I swipe mo. Ikaw, ginamit mo ang ganitong mababang klaseng pamamaraan para akitin siya? Bay Roxy, matanda ka na ba? At natakpan na ng benda ang utak mo? Kung wala kang alam sa pagpapaganda, suot ko kung anong gusto ko? Ano? Hindi kaya wala ka talagang alam sa pagpapaganda? Anong alam mo? Tunay ang pagmamahalan namin. Hindi kailangan ng mga bagay na puro forma lang. Sabi ni Lucian, uuwi siya ngayong umaga. Sa oras na ito, malapit na siguro siya. Miss, hindi mo alam pahalagahan ng isang mabuting lalaki. Huwag mo akong hadlangan na pumalit sa'yo. Isipin mo, nagtatrabaho si Sir Lou sa labas? Tapos pag uwi, makikita pa niya ang mukha mong malungkot. Naawa nga ako. Anong pinagsasabi mo? Ikaw ay tiyak na artista na hinire ni Lucian para galitin ako. Kalakalan mo. Matabilang dila. Tingnan mo, paparusahan kita. Gustong parusahan ako? Hindi pa oras para dyan. Ngayon, oras na. Aray. Miss Bai, alam kong hindi mo ako gusto, pero nakipaghiwalay ka na kay Sir Lou. Kami ay nasa wastong relasyon. Bakit mo ako sinaktan? Anong sinasabi mo? Nagkukunwari lang si Xian. Hindi ko siya sinuntok. Siya ang unang nang away. Bay Roxy, ang ibig mong sabihin, hindi mo siya sinuntok? Ang mukha niya, ang sumuntok sa kamay mo? Pagpasok ko lang kanina, nakita ko na yung mga bagay na di karapat-dapat. Napakawalang hiya talaga. Presidente Lou, alam kong masakit ang tiyan mo, kaya nag-aaral ako ng mga recipe. Paano naging mga bagay na di karapat-dapat ang recipe? Tumahimik ka. Xian, sabihin mo sa akin ang totoo. Artista ba siyang espesyal mong kinuha para galitin ako? Ipaliwanag mo ngayon din. Pagkatapos, patatawarin na kita. Hindi. Sige, Lucian, hanggang dito na lang ba ang narating natin? Ang pagmamahal mo sa akin, hanggang dito na lang ba? Nagkamali ako sa'yo. Ayaw na kitang makita. Kapag umalis ako, tulad ng dati, tiyak na tatawagin niya ako. Teka, Hindi pa ba siya nakaka-move on sa kanya? pirmahan mo itong dokumento. Mamaya, ipapahayag ko ng opisyal na naghiwalay na tayo. Anong sinasabi mo? Lucian, seryoso ka talaga? 10 taon na tayong magkasama. Hihiwalayan mo ako? Ang nahulog na tubig ay di na mababawi. Ikaw ang nanguna sa paghihiwalay. Dapat, noon pa tayo naghiwalay. Pumirma ka na. Hindi. Ginagawa lang niya to para galitin ako. Para sirain ang loob ko. Di ako dapat magpakumbaba. Di ko dapat ipahalata na di ko kayang mawala siya. Sige, pipirmahan ko. Lucian, huwag kang magsisisi. Ayos ka lang ba? Sa mahabang panahon, ganito ba siya palagi sa'yo? Sa susunod na may ganyang mangyari, tumawag ka agad sa akin. Huwag mong hayaang masaktan ang sarili mo.
Yung mga bagay na di karapat-dapat na sinabi niya, ito ba yun? Oo nga po, Sir Lou. Gusto mo bang subukan? Parang naalala ko kanina, sinasabi mo sa akin, nag-aaral ka ng mga recipe ng pagkain. Oo. Napakaraming recipe na pinag-aralan ko. Napagtanto ko na ako pala ang pinakamasarap na ulam para sa'yo. May mahalagang kliyente ako mamaya, bumalik ako para magpalit ng necktie. Bagay sa'yo ito. Sir Lou, umikot ka ng konti. Dapat sarili mong ayusin yan. Lucian, ang bata mo naman. Bakit ka nakatayo ng tuwid na tuwid? Sige, ikaw na ang magtali. Parusa ito sa'yo. Anong parusa? Parusa sa kawang sakit ng matandang lalaki. Araksa. Ikaw? Nagtatampo ka pa rin? Sobra. Pasensya na, Miss Sue. Anong klaseng okasyon? Anong klaseng tela? At anong kulay ng suit ang bagay? Anong necktie at cufflinks ang iaakma? Lahat yan ay may tamang pamantayan. Pupunta ka ngayon para makipagkita sa kliyente. Suotin mo itong dark gray na suit at itong necktie ang bagay na bagay. Ano sa tingin mo? Maganda. Oo nga pala. Nagdagdag din ako ng maraming gamit para sa'yo. Yung cashmere sweater, pwede mong isuot kapag nag-o-overtime. Yung polo shirt naman, pwede mong isuot sa mga social gatherings. Kung sa bawat okasyon ay suit lang ang isusuot mo, mukha kang masyadong seryoso. Mahihirapan kang makisalamuha sa iba. Naalala ko, noong nasa universidad ka, wala kang kinuhang kursong ganito, di ba? Mga kurso sa universidad? Siyempre, hindi nila itinuturo yan. Ito ay mga bagay na itinuro sa akin ni Guro Elizabeth. Elizabeth? Oo, yung kilalang guro na dalubhasa sa etiket ng mga maharlika. Sobrang sikat. Nako, nasabi ko, hindi kaya nahulaan niya tungkol sa totoong pagkatao ko? Ay, yun. Natutunan ko yan sa mga video niya. Hindi mo alam kung gaano kahirap para sa isang pseudo-socialite na tulad ko ang matutunan ang mga to. Marami kang natutunan. Ang galing. Pero itong lahat, pera mo ang pinambili ko. Huwag mo sanang ipagdamot sa akin. Huwag mong isipin ang pera. Okay lang. Bilhin mo ang gusto mo. See ya. Sir Lou, malalate ka na. Alis ka na. Sir Lou, huwag masyadong mapagod ngayon. Ang galing-galing ni Sir, ang laki ng puso. Wala akong gagawin ngayon, puntahan ko na lang ang W. Tingnan ko rin kung may bagay na bagay kay Lucian. Patingin nga nito. Magaling ang mata ninyo, miss. Ito po ay isa sa mga pinakamahalagang alahas ng aming tindahan. Galing po ito sa ika-19 na siglo, mula sa mga maharlikang pamilya ng Europa. Isa lang ito sa buong mundo. Akala ko sino? Ikaw? Isang babae sa bar? Naiintindihan mo ba ang antigo? Ate Ruoxy, may mga tao kahit magsuot ng damit ng hari, hindi naman mukhang prinsipe. Ang lugar na ito, hindi basta-basta pwedeng pasukin ng kahit sino. Itong cufflink, ako ang nauna. Pag nakita mo, sayo na? Kaya mo bang bilhin ng mag-isa? Ngayon, sasabihin ko sa'yo kung ano man ang gusto mo. Ako, ang bibili. Ganoon ba? Ayaw ko na nitong cufflink. Ito, patong mga to. Sa akin lahat yan. Akin lahat yan. Ipak mo lahat. Ayaw ko na rin ito. Miss Bai, card mo. Hindi ba na-freeze na lahat? Saan ka kumuha ng pera para magyabang? Ikaw!
Zixuan, bayaran mo muna to para sa akin. Kapag kami na ulit ni Xian, doble ang ibabalik ko sa'yo. Sina nga. Ma'am, lahat-lahat po ito. 1,280,000. Card. Bigyan niyo pa ako ng mas maraming katunggali. Parang mga Diyos ng yaman. Nakikita mo ba? Hindi mo talaga ako kayang talunin. Isa ka lang na artista na hinire ni Lucian para galitin ako. Alamin mo ang lugar mo. Itigil mo na yang mga walang kwentang plano mo. 10 taon na kaming magkasama. Bukod sa akin, wala siyang ibang hinawakan. Ay, muntik ko nang makalimutan. Ngayon, para bumili ako ng ibang bagay. Sir, maghanda ka ng ilang set. Ng damit para sa lalaki, sukat na 95, 66, 97. Ikaw, paano mo nalaman ang sukat ng katawan ni Lucian? Hindi lang yung 3 sukat. May iba pang mas detalyadong sukat. Gusto mong malaman? Ako ang personal na sumukat. Ikaw, Saan galing ang asong baliw? Dito kumakagat ng walang ayos? sino ka? At naglakas loob kang makialam sa akin? Kinyan, suntukin. Ikaw, naglakas loob kang manuntok sa akin? Suntukin ka lang. Kailangan pa bang pumili ng araw? Ikaw, isang hostess? Kaibigan ng isang hostess. At naglakas loob kang magyabang sa harap ko? Nasaan ang tagapamahala? Ipatawag ninyo ang inyong tagapamahala para sa akin. Tagapamahala. Naaalala ko, hinihingi ninyo. Ang kliyente ay dapat may 10 milyong pisong asset. Sila dalawa. Walang karapatan talaga. Pumasok sa W para gumastos. Palayasin ninyo sila dalawa para sa akin. Amo, paano kayo naparito? Dumating na ang amo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tagapamahala. Baguhan lang ako. Ako. Hindi ko pa nakikita ang amo eh. Paano siya naging amo ninyo? Imposible. Siya ay isang pekeng socialite na hostess. Tagapamahala. Ang dalawang ito. Tagapamahala. Sino ang dalawang ito? Sino ang amo? Ito. Ito ang amo ninyo. Ito nga ang aming amo. Amo, sa pagsasanay ng mga empleyado ko, hindi sapat ang pagsasanay. Kasalanan ko iyon. Basta itama mo na lang sa susunod. Ngayon, palabasin ang 2 babaeng nanggugulo. Palabasin sila. Sige. Alis na kayo. Ang may-ari ng W, paano pwedeng isang babaeng napakabata? Ate Roxy. Naalala ko lang. Parang si Song An-an yung babae. Song An-an? Ang anak na babae ng pamilyang Song, isa sa 4 na daakilang pamilya. Si Song An-an. Hindi siya sumasama sa mga pagtitipon natin. Paano siya magiging kaibigan ng isang babaeng tagapag-alok ng inumin? Hindi. May problema. Isang ordinaryong babaeng tagapag-alok ng inumin ay hindi pwedeng maging kaibigan ni Song An-an. Tiyak na ispiya siya ng pamilyang Song para sa kumpanyang Lu. Kasabwat siya ni Song An-an. Pupunta na ako kay Lu Xian. Ilalantad ko ang tunay niyang mukha. Miss Bai, abala po si Sir Lu. Umalis ka! Ang gulo-gulo niya. Lu Xian, niloloko ka ni Su Qing yan. Nandito siya para saktan ka. Ipinadala siya ng pamilya Song sa Lu Corp bilang industrial spy. Kasabwat siya ni Song An-an. Tapos ka na? Anong attitude mo? Una? Miss Bai, hiwalay na tayo. Ang mga bagay ko, pati ang mga bagay ni Miss Su, wala kang pakialam. Pangalawa, si Xiaolin ay sekretaryo ko. Igalang mo siya. Secretary Lin, pakiusap, alisin ang taong ito kaagad. Sa hinaharap, kung walang appointment sa akin, ipagbawal siyang pumasok sa Lu Corp. Ikaw, Lu Xian, nag-aalala ako sa'yo. Ganito lang ang trato mo sa akin? Magsisisi ka. Secretary Lin, anong nangyari? President Lu. Ayon kay Ginang Bai, may bahagi talaga noon na totoo. Si Ginang Su at siya, dahil sa isang cufflink,
Sa isang flagship store na pinangalan ng W ay nagkaroon ng alitan. Nang mahirapan si Ginang Su, si Ginang Song ang tumulong. Sila, nagkakapangalan ng magkapatid. Pero kamakailan lang, ang Lu at Song may kompetisyon talaga. Uwi ka na pala. Gusto mo bang subukan ang mga damit na pinili ko para sa'yo? Ano ang relasyon mo kay Song An-an? Ano? Ikaw at si Song An-an, ano ang relasyon? Song An-an? Si Boss Song ba? Mga kaibigan siguro kami. Noong una, madalas akong pumunta sa bar niya. Nagpa-part-time bilang tindera ng alak. Kaming dalawa, doon sa unang pagkikita namin. Dinadala ko ang mga bisita roon. Binibigyan niya ako ng komisyon. Alam niyang mahirap ang kalagayan ng pamilya ko, kaya inaalagaan niya ako. Sa paglipas ng panahon, naging magkaibigan na kami. Ganoon ba? Oo nga. Kanina, talagang balak kong pumunta sa kanyang tindahan para bumili. Gusto kong magpasalamat sa pag-aalaga niya sa akin noon. Oo nga pala. Tingnan mo, ito yung pinuntahan ko sa kanya para pumili ng cufflinks para sa'yo. Ito ay para sa'yo. Dahil lang dito? Kanina sa W, nakipag-away ka kay Biro Oxy dahil dito? Paano mo nalaman? Sinabi ulit ni Secretary Lin sa'yo? Hindi ko sinasadya na maghanap ng gulo. Talagang sa tingin ko, maganda itong cufflinks para sa itim mong suit. Sinadya niyang makipag-agawan sa akin. Pasensya na. Dahil sa akin siya, nakipag-away sa iba. Hindi kita sinisisi. Ang ganda talaga ng cufflinks na pinili mo. May gusto rin akong ibalik sa'yo. Pwede mong kunin lahat. Boss Lou? Ito bang ibinalik mo? Ang sosyal naman ng regalo mo. Ngayon, hindi na ito uso sa mga kabataan ang magbigay ng regalo. Hindi ito kinaugalian. Sa palagay ko, ang ginto ay pandaigdigang matibay na pera. Ito ang makakapagbigay ng pinakamataas na seguridad sa tao. Seguridad. Ginoong Lou, sa palagay ko, sa mundong ito, may isang bagay na ang antas ng seguridad ay mas mahalaga kaysa sa ginto. Ano? Iyon ay, ikaw. Ginoong Lu, nagsaliksik na ako. Pumunta rin ako sa Muse para partikular na magtanong sa ilang kliyente. Totoo nga ang sinabi ni Miss Su. Si Miss Su, sa nakaraang mga taon, simple ang landas ng kanyang buhay. Walang hindi karaniwang transaksyon sa pera. Maliban kay Miss Song at sa Song Group, walang anumang record ng pakikipag-ugnayan. Ito ay para sa ngayong gabi, isang charity banquet. Sa oras na iyon, si Mrs. Claire ay sasali rin. Naiintindihan ko. Una, ihatid mo ako para sunduin si Miss Su. Ikaw ay pupunta para sunduin si Miss Su sa aking pagkakaalam? Sa hapunang ito, ang mga bisita ay magdadala ng kanilang mga asawa para dumalo. Kung si Miss Su ang pupunta, baka hindi ito angkop. Nakuha ko na. Walang tama o hindi tama dito. Maghanda ka ng high fashion na gown at alahas. Dadalin ko siya para lumawak ang kanyang karanasan. Opo. Ang bilis naman ni Miss Su. Mula sa Canary ay umangat na. Ang galing ng mga paraan niya. Bakit ang aga-aga mo nang umuwi ngayon? May dinner party mamayang gabi. Umuwi ako para maghanda. Edi hindi ka na makakasabay sa akin sa pagkain. Kailangan ko ng kasamang babae. Libre ka ba? Libre ako. Pumunta ka at magbihis ka ng gown? Charity dinner, sa pampublikong lugar, kasamang babae. Parang official announcement na rin yan. Boss Lou, hindi ko maisara ang gown ko. Pwede mo ba akong tulungan? Ginoo, tulungan mo naman ako. Ginoo, suot ko ito. Karapat-dapat ba akong maging kasama mo? Maganda?
Ikaw si Xiaoran? Ang pinakamalaking katunggali ng Lu Corporation, ang tagapagmana ng Xiao Corporation. Miss Bai, ano ang kailangan mo? May negosyo akong nais ipagawa sa iyo. Negosyo? Alam kong ikaw at si Lucian ang pinakamalaking magkatunggali. Nitong mga nakaraang araw, palagi siyang nakatutok sa isang malaking proyekto. Ngayong gabi, ang oras para makipagkita sa kliyente. Ngayong gabi ay oras para makipagkita sa kliyente. Sabihin mo sa akin ang bagay na ito. Anong mapapala mo? Wala akong pakialam sa mapapala. Ayoko lang siyang maging komportable. Bakit? Dahil siya ay nagtaksil sa akin, tinalikuran niya ang nararamdaman ko. Magandang pakikipagtulungan. Ang kasama ni Sir Lu. Hindi ko pa nakikita dati. Anak kanino kaya? Hindi ko pa nakita. Pero tingnan mo ang dating at suot niya, parang hindi galing sa ordinaryong pamilya. Sir Lu, huling dumating ng 40 minuto kaysa sa nakatakdang oras. May nangyari ba sa daan? May inasikaso lang. Okay lang. Sige, si Madam Claire ay darating sa loob ng kalahating oras. Siya. Si, Sir Lu, malamang nagtataka si Secretary Lin kung bakit ka palaging nahuhuli nitong mga nakaraang araw. Sa tingin ko, alam mo kung ano ang dahilan. Ex-boyfriend mo. Maganda ang taste mo ah. Medyo mababa nga lang. Pero itong katawan, maganda ang katawan. Ex-boyfriend mo, maganda ang taste mo. Medyo mababa nga lang. Pero itong katawan, sexy. Isang babaeng umaasa lang sa lalaki para umangat sa buhay, parang ibon sa hawla. Huwag mong kalimutan ang plano natin. Kunin natin ang proyekto niya. Huwag kang mag-alala. Yung mga dayuhan sa grupo ni Claire, pinahahalagahan nila ang konsepto. Yung handa na presentasyon ni Lucian, masyadong formal. Galing akong abroad para mag-aral. Siguradong mas naiintindihan ko kaysa sa kanya. Akala ko kung sino. Ging, maganda ang suot mo ngayon ah. Ingat ka lang. Baka masira at baka habang buhay kang magtinda ng alak ay hindi mo pa mabayaran. Tindra nga alak? Akala ko anak mayaman. GNNG. Bye. Ang ganda ng sinabi mo. Ang damit at alahas. Pandagdag kulay lang yan. Ang mahalaga kung kaninong tabi ka nakatayo. Kasi naman, ang itsura ng lalaki, ang tunay na kayamanan ng babae. Ikaw, Presidente Lu. Ang galing mong magsalita, miss. Pero ang lugar na ito ngayon ay para sa negosyo. Nagdala ka pa ng magandang dekorasyon. Mukhang walang silbi. Narinig ko na ang Lu Group gusto ring kunin ang proyekto ni Claire. Sayang naman. Ikaw, Presidente Lu, at ako, na lumaki sa edukasyon sa ibang bansa, sa Ivy League, ay ibang klase kumpara sa'yo. Mukhang kulang ka. Ivy League? Yung dati sa Jianzhou? Ang pangalan lang ang magaling. Pero ang mga gusali ay galing sa abuloy ng mga estudyante? Di kilalang kolehiyo? Ikaw, paano mo nalaman? Presidente Lu, sabi ko nga, Ginoo, parang pamilyar ka. Noong mga nakaraang taon, sa komunidad ng mga estudyante abroad, kumalat ang isang PDF file. Nakasulat doon, isang binatang may apelidong Xiao ay sabay-sabay na nakipagrelasyon sa 11 babae. At nahuli pa. Sa huli, nahuli, hinubaran sa harap ng publiko at binugbog sa kalye. Yung tao sa litrato, kamukha mo. Ikaw, nagsisinungaling ka, paninirang puri. Ikaw, isang palamuti sa kama na umangat sa ganoong paraan, anong karapatan mo na magkalat ng chismis dito? Su King yan. Hindi siya laruan ko. Kasintahan ko siya. Ako si Lucian, ang tanging at opisyal na kasintahan ko. Lucian, ikaw. Sir Lu, kanina, ipinagtatanggol mo ba ako? Ikaw kanina, hindi ba't ipinagtatanggol mo rin ako? May itatanong ako sa'yo. Alam na alam mo ang tungkol sa mga estudyanteng nag-aaral sa ibang bansa. Oo nga, nahuli mo ako. Sa totoo lang, noong nagtatrabaho pa ako bilang tagapag-akit ng customer sa bar, marami akong ginawang ganitong mga karakter. Ano? Estudyanteng nasa ibang bansa? Peke na socialite? Mayamang anak? Para hindi mahalata. Ang bawat karakter, pinag-aralan ko ng mabuti ang bawat isa. Mahirap pala. Ang buhay mo noon.
Hindi naman masyadong mahirap. Kung hindi ko naranasan ang mga yon, hindi kita makikilala. Parang pagsubok na nagbunga ng maganda. Boss Lou, walang kwentang pagtatalo ang mga salita. Dumating na si Madam Claire. Oras na para ipakita ang tunay na kakayahan. Madam Claire, ako si Xiao Ran. Huwag mo akong sisihin kung hindi kita pinaalalahanan. Kinamumuhian ni Claire ang mga taong pilit na nagpapapabor sa kanya. Ang mga taong sadyang lumalapit at nagpapapabor sa kanya. Miss Pai, kung ang pagpapapabor ay nakakainis pa rin, ibig sabihin, mali ang paraan mo. O kaya, hindi sapat ang galing mo sa pagpapapabor. Ikaw. Gusto kong makita ka isang hostess na hindi marunong magsalita ng ibang wika kung paano mabibigo kapag nahiya ka na. Malalaman ni Lu Xian na ako lang ang karapat-dapat sa kanya. Ginoong Lu, Ginoong Xiao, ang proposal ninyo kanina ay talagang napakahusay sa negosyo. Pero ang mas importante sa akin ay hindi ang mga panlabas na simbolo, paumanhin. Ginoong Lu, Ginoong Xiao, ang proposal ninyo kanina ay talagang napakagaling sa negosyo. Pero ang mas importante sa akin ay hindi ang mga panlabas na simbolong ito, paumanhin. Good evening, Mad. Your show is absolutely stunning tonight. It's a vintage Hermes scale skull that being reproposed isn't a show. Oh, you can tell, good heavens. Ito'y naiwan ng aking lola. Pinabago ko lang ng kaunti. Mahilig ka rin sa vintage? Sobra. Bawat bagay na vintage ay may sariling kwento. Tulad halimbawa ng lokasyon ng proyektong ito, ang matandang distritong iyon, bawat eskinita, bawat batong daan ay may sariling kasaysayan at init. Gusto ko ang interpretasyon mo. Sinabi ng asawa ko na ang gusto niyang gawin ay hindi gibain at muling itayo ng bagong komersyal na lugar, kundi parang ayusin ang isang mahalagang likhang sining, panatilihin ang orihinal na kaluluwa nito, at bigyan ng bagong buhay, panatilihin ang mga dating workshop upang ang mga turista ay makaranas ng personal. Ang mga pinabayaang bodega ay gagawing community art center. Regular na magkakaroon ng mga public welfare na exhibit at konsyerto. Ginoong Gu, napakalalim ng iyong pananaw. Ang mga bagay na iyong iniisip, ang mismong pinakananais kong makita. Sa palagay ko, kailangan nating maghanap ng oras para pag-usapan ng mabuti ang mga detalye. Siyempre naman, nandito lang ako. Paano siya nakapagsalita ng Ingles? At ang galing pa niya. Hindi ba siya isang babaeng hostess na naghahanap lang ng pera? Niloloko tayo. Ang babaeng ito ay talagang hindi ordinaryo. Lucian, gusto mong daigin ako sa pamamagitan ng babae? Panaginip lang yan. Boss Lu, kumusta ang naging performance ko ngayong gabi? Hindi ka naman napahiya, di ba? Napakaganda. Ang galing mong mag-Ingles. At ang lalim ng iyong pananaw. Ang mga ito ba ay bahagi rin ng iyong pag-aaral? Oo naman. Para maging isang karapat-dapat na babaeng hostess na naghahanap ng pera, sinikap kong mabuti. Dagdagan ang kaalaman sa wika, dagdagan ang pag-unawa sa sining, para mas maayos na mapaglingkuran ng mga kliyenteng tulad ninyo, ang mga high-end na kliyente. Salamat sa tulong mo ngayong gabi. Kung wala ka, ang pag-unlad ng proyektong ito ay maaaring mabagal. Ano ang gusto mong gantimpala? Ay, ang formal mo naman. Binigyan mo na ako ng katayuan bilang kasintahan. Natural lang natutulong ako sa'yo. Reward? May gusto nga ako. Ano? Nakasuot ako ng high heels magdamag. Sumasakit na ang mga binti ko. Si Lu, i-massage mo na ma. Guru? Siya. Alam na. Punta ako sa opisina. Si, Anong nangyari? May kumakalat na chismis, hindi alam kung saan galing. Sinasabing, kukup-kupin nila ang core technical team ng Lu Corp.
Mamaya papahatid kita ni Secretary Lin pauwi. Huwag mo na kong hintayin mamayang gabi. Kumpirmado na, 3 sa mga core engineer ay nagpasa na ng resignation letter. Hindi alam ng Xiao Corp kung paano nakuha ang listahan ng mga core engineer. Inalok nila ng triple ng annual salary. Isa pa, ang Jinding Construction ay nagbigay lang ng unilateral na desisyon. Si Byro Woxi. Sa trabaho, hindi ko siya inaasahan na magtaksil. Hindi ko inakala na ang tiwala ko sa kanya ay magiging sandata niya laban sa Lucy. Ang technical department ay ginagawa ang lahat para mapigilan sila. Pwede pag-usapan ang mga kondisyon. Ang Jinding, ako mismo, ang kausapin. Presidente Lu, hindi pa po kayo kumain. Magpapadala po ako ng pagkain. Huwag na. Kailangan kong mag-isa. Sipo. Hindi ba't sinabi ko na? Kailangan kong mag-isa. Bakit ka nandito? Hindi ba't sinabi ko na pauwiin ka muna ni Secretary Lin para magpahinga? Ato, Pero naisip ko lang, kanina sa dinner, halos wala kang kinain. Kaya nagdala ako ng midnight snack para sa'yo. pasensya na. Wala akong gana kumain. Boss Lu, kahit gaano kalaki ang problema, kailangan pa rin kumain. At gutom na rin ako ng kaunti. Samahan mo na lang ako. Halika! Tikman mo. Ayan, tama yan, Boss Lu. Naku, hindi naman ito malaking bagay. Mga ilang tao lang ang nahakot, at ilang kontrata ang naputol. Malaki ang mundo. Marami pang magagaling na engineer bukod sa kanila. Tungkol naman sa mga partner, kapag may lumisan, may darating na bago. Nawala ang core technology. Natigil ang proyekto. Malaking pera ang nawawala araw-araw. Ang mga manggagawa, empleyado, lahat sila maaapektuhan ng malaki. Naku, kumain muna tayo. Pagkatapos kumain, baka may mas magagaling pang technician at mas maaasahang team ang lumapit sa'yo. Sana nga. Sir Lupo, may natanggap lang akong mensahe. Ang Huaxin Tech sa Jing City, kumontak sa atin ng kusa. Sabi nila, sa proyekto natin, sobrang interesado sila. Handang magbigay ng technical support mula sa kanila. Maaari silang magpadala agad ng team para makipag-usap. At saka, ang namamahala sa Universal Capital, nag-email. Nagtatanong kung may posibilidad ba tayong magkaroon ng financing o mas malalim na pakikipagtulungan. Malakas ang background nila. Ang bilis naman ng galaw nila. Ang Huaxin Tech sa Jing City at ang Universal Capital. Paano nila nalaman to? Ano po, Sir Lu? Bakit mo ako tinitingnan? May bulaklak ba sa mukha ko? Kanina mo sinabi, pagkatapos kumain, magkakaroon ng pagbabago. Paano mo nalaman? Hula-hula lang yon. Para lang yon, para ma-comfort kita. Hindi ko inaasahang mangyayari talaga yon. Ay, Sir Lu po. Ibig sabihin, talagang swerte mo ako. Ako, saglit lang. May tatawagan ako. Kayo muna mag-usap. Kumusta, Papa? Nandito na ako sa Haicheng. Gusto kitang makita. Ano? Ikaw? Alam mo na palang nandito ako sa Haicheng? Bukas, dadalawin mo ako? Sabihin mo, bakit biglaan mong binigyan ang Lu Group ng 2 malaking investment? Hindi kaya may gusto ka sa isang lalaki roon? Hindi. Naniniwala lang talaga ako sa magandang kinabukasan ng Lu Group. Hindi mo ba pinagkakatiwalaan ang pananaw ng anak mo? Ganun ba? Ang pamilya nating Su ay isang napakayamang angkan. Hindi sila karapat-dapat makipag-ugnayan sa atin. Ang anak kong babae ay dapat magpakasal sa isang lalaking may napakagandang kinabukasan. May inayos ako para sa iyo na ilang. Ay, Pa, hindi ba't may pupuntahan ka pang kay Uncle Song? Sige na, umalis ka na. Baka ka mahuli. Aalis na muna ako.
Talagang lumaki na ang anak. Nakalimutan na ang ama. Hoy, sandali lang. Sa susunod na buwan, formal nang papasok ang Su Group sa merkado ng Haicheng. Pagdating ng panahon, bumalik ka rito at magtrabaho ng maayos. See? Sir Lu, custom-made ang sasakyang iyon. Ang plaka nito ay galing sa Beijing. Gusto mo bang imbestigahan ko? Wag na. Umuwi muna tayo sa villa. See ya. Sir Lu, ang aga mong umuwi ngayon. Umupo ka. Pag-usapan natin. Pag-usapan? Anong pag-uusapan? Ito ang pahayag para sa pagpapawalang bisa ng kasunduan at may kasamang bayad binsala. Ano ba ang ibig mong sabihin? Papaalisin mo ba ako? Kanina pang hapon nakita ko. Nakita ang ano? Kasama mo ang isa pang lalaki. Ang sasakyan niya, ang suot niya, lahat nagpapakita na mayaman. At makapangyarihan siya. Ang kayang ibigay niya, hindi ko kayang ibigay. Talagang mas mabuting pagpipilian siya para sa'yo. Hindi mo kailangang magtago sa akin. Transaksyon lang naman talaga ang meron sa atin. Hindi ko ipipilit ang sarili ko. Boss Lu, ano ba iniisip mo? Tatay ko yon. Tunay na tatay ko. Tatay mo? Tingnan mo. Super ang tatay ko. Yung sasakyan, binigay ng amo niya para sa trabaho. Yung suit naman, pinasuot lang ng amo niya para magmukhang presentable. Nasa Haicheng ang tatay ko ngayon para sa negosyo. Dumaan lang para bisitahin ako. Lucian, dahil lang ba rito, palalayasin mo na ako? Ganun ba kalaki ang kawalan ng tiwala mo sa akin? Ako. O baka naman, nagselos ka? Sabihin mo, nakita mo? Akala mo nakahanap na ako ng bagong sugar daddy, kaya nagselos ka? Wala akong ganoon. Nagseselos ka lang. Padalhan mo ako ng kopya ng litrato. Anong litrato? Yung litrato mo noong bata ka. Ang cute mo. Song An-an, bakit hindi mo ako papapasukin? Dahil ako ang may-ari ng tindahang ito. Pinapasok kita noon dahil ikaw ang nobya ni Lucian. Pero ngayon, pasensya na. Hindi ka inimbitahan. Tingnan mo, yun. Ang dating nobya ni Sir Lu, yung 100 beses na naghiwalay. Narinig ko, si Sir Lu. Seryoso na ngayon. Naglabas na ng pahayag. Wala na ang pagiging nobya ni Sir Lu. Napagkakakilanlan niya. Sino pa ang makikipag-usap sa kanya? Matagal na nating ayaw siyang kausapin. Ingat, hindi na kita isasama. Hindi, ako lang ang babaeng tunay na minahal ni Lucian. Ilang taon na akong kasama niya. Walang makakapalit sa akin. Lucian, ganito na lang ba kadali ang ayaw mong makita ako? Ni hindi mo man lang ako pinapasok sa Lu Corporation. Tapos na talaga tayo. Tapos na. Paano matatapos ang relasyon natin? Sa loob ng 10 taon, ako lagi ang nagsasabing maghiwalay tayo. Ikaw naman ang humahabol sa akin ngayong pagkakataon, bakit hindi mo ako hinanap? Hindi mo ba sinabi na kahit anong mangyari, hindi mo ako bibitawan? Ang pagmamahal mo sa akin, ganun ba kadaling masubok? Roxy, hindi sinusubok ang pag-ibig. Ang kapareha, hindi rin ginagago. Gets ko na. Si Suching yan ba? Yung babae? Sigurado ako dahil sa kanya. Lucian, tayo ang magkapareho ng mundo. Sa 10 taong to, 10 taon kitang sinamahan, mula estudyante hanggang ngayon. Ano yon? Isang hostess sa bar na pilit ngumiti para kumita, karapat dapat ba siyang katabi mo? Bantayan mo ang salita mo. Dahil sa sarili niyang kakayahan siya kumita, wala yun kahihiyan. Binigay ko ang kabataan ko para sa'yo. Gusto ko lang ng pansin mo, para mas maging sigurado sa pagmamahal mo. Ngayon, dahil sa isang babaeng ilang buwan mo palang kilala, ganito ang trato mo sa akin? Sige, kung ganoon ka ka-attach sa kanya, sisiraan ko siya. Subukan mong galawin siya. Natatakot ka na. Lucian, natatakot ka. Sa 10 taon nating pagsasama, nag-alala ka ba para sa akin? Kapag mas natatakot ka, mas gagawin ko. Kahit mahadlangan mo ako,
Kaya mo bang hadlangan lahat ng gustong maghiganti sa iyo at mga kalaban na gustong agawin ang yaman ng pamilya mo? Kung mawalan siya, kahit isang hibla ng buhok, gagawin kitang mas masahol pa sa patay. Lucian, ipapaalam ko sa iyo na ang pag-alis mo sa akin ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay mo. Umuwi ka na. Sasabihin ko sa iyo. Nakapanood ako ngayon ng sobrang nakakatawang TV show. Sir Lou. Anong nangyari? Wala naman. Hindi lang maganda ang lagay ngayon. Mag-ingat ka kapag lumalabas. Hindi. Kapag mas natatakot ka, lalo kong gagawin. Kahit mahadlangan mo ako, kaya mo bang hadlangan? Lahat ng gustong maghiganti sa'yo at agawin ang yaman ng pamilya mo. Hindi na kita pwedeng hayaan na mapasubo sa panganib dahil sa akin. Nabaliw na si Bai Ruoxi. Hindi rin titigil si Xiaoran. Karapat-dapat kang magkaroon ng ligtas at malayang buhay. Hindi yung mamuhay sa anino ko. Maagang tinapos ang kasunduan. Ito ang pera. Sapat na ito para sa'yo at sa tatay mo hanggang sa huli. Umalis ka sa Haicheng, pumunta ka sa isang ligtas na lugar, at magsimula ulit. Dahil ba iyong sinabi mo kahapon? Dahil sasaktan ako ni Bai Ruoxi. Masyadong mapanganib sa paligid ko. Kapag nandito ka sa tabi ko, magiging target ka lang. Kaya ikaw, gagamitin mo ang dahilang para sa ikabubuti ko. Para itulak ako ng tuluyan? Yan ang pinakamagandang paraan para protektahan ka. Hindi ko tatanggapin yan. Lucian, alam mo ba ang ganito mo? Kaysa sabihin mong hindi mo na ako mahal? Mas masakit pa? Pwede akong umalis. Pero bago ako umalis, gusto kong sabihin mo sa akin ng harapan na pinaaalis mo ako. Hindi dahil natatakot kang masaktan ako, kundi dahil wala ka talagang pakialam sa akin. Kapag nandito ka sa tabi ko, magdudulot ka lang ng mas maraming problema sa akin. Kung yan ang gusto mo, yun ang mangyayari. Pagkalabas ni Miss Su sa villa, nawala na ang kanyang komunikasyon. Hindi na update ang kanyang lokasyon. Ang mga tao natin, nawala siya sa kanila. Hanapin siya. Ipadala ang lahat ng available na tao. Surveillance ang mga CCTV. Makipag-ugnayan sa traffic department. Bantayan ng mabuti sina Bai, Ruoxi at Xiaoran. Bai, Sir Lu, kumalma ka muna. Baka si Miss Su ay... Halo? King Yan? Ikaw ba yan? Nasaan ka? Sir Lu, gusto mo bang makita ang nobya mo? Maghanda ka ng 50 million cash. Muse, private room 3. Huwag kang tatawag ng pulis. Kung hindi, King Yan. Nasaan ang pera? Sir Lou, ang mahal pala ng babae mo. Pero nagbago ang isip ng amo ko. Kailangan namin ang pera, pero gusto rin namin ang buhay niya. Alam mo ba, sino ba ang gumawa nito? Ang galing manggulat? An, tapos na ang palabas. Salamat sa hirap. Walang anuman, maliit na bagay lang yon. Hindi na kita aabalahin. Natakot ako. Ayos ka lang ba?
Plano ninyong dalawa ang lahat ng ito, di ba? Siyempre naman. Hintayin kong matakot kang mawala ako. At saka mo talaga ako mawawala. Alam mo bang nababaliw na ako? Akala ko kasi. Alam ko. Kaya nga, mas dapat na malaman mo. Lucian, kapag itinulak mo ako palayo, hindi naman ako magiging mas ligtas. Kung gusto talaga akong saktan ni Byro Woxy, saan man ako magtago, hahanapin at hahanapin niya ako. Kaya nga, ang pinakamabisang paraan para protektahan ako ay panatilihin mo ako sa tabi mo. Kapag kasama kita at may mangyaring masama sa akin, mas mapapabilis kang makapagligtas sa akin. Kapag mas malakas ka, mas ligtas ako. Hindi na kita pakakawalan muli. Dapat noon pa yan. Bukas ay ang bidding para sa partnership ng Sushi Haicheng branch. Sumama ka sa akin. Sushi? Ako. Sir Lu, sa ganitong okasyon, hindi bagay na isama mo ako, di ba? Una, wala akong background sa propesyon. Pangalawa, hindi ko naiintindihan ang mga terminong pangnegosyo ninyo. Hindi kailangang maintindihan mo ang mga terminolohiya. Noong huling dinner party, napakatalas ng iyong mga pananaw. Sa pagkakataong ito, kailangan mo lang sumama sa akin at magbigay ng mga mungkahi. Baka hindi ako maganda ang pakiramdam. Sa mga nakaraang beses, noong nakikipag-usap ako sa sushi, ginamit mo na ang rason ng sakit ng ulo, sakit ng tiyan, at allergy 3 rason na. Ano naman ngayon? Ako. Hindi maganda ang pagkakasya ng sapatos ko. Bukas ng umaga, papadalahan kita ni Secretary Lin ng 10 pares ng sapatos na high heels na sakto sa paa mo. Ikaw ang bahala pumili. Bukas ng hapon, 2:00, handa tayong umalis. Ay. Naku. Kung makita ako ng tatay ko. Hindi pwede. Hindi ako dapat makilala ng tatay ko. Kailangan kong mag-disguise. Labas! Kaya mo yan. Ano to? Ginoong Lu. Bilang iyong kasama, sa tingin ko, ang pagiging profesional at seryoso. Ang pangunahing dapat nating isaalang-alang. Ang suot kong ito ay sumasalamin sa masinop at praktikal na kulturang pangkumpanya. Nilugo. Sana sabihin niyang pangit ako para wag na akong sumama. Aba, sino ba ito? Miss Su, ang suot mo, nakakabulag sa ganda. Ano? Lucian? Nagbago na ba ang panlasa mo? O naghihikahos ka na ba sa pera? Wala ka na bang pambili ng damit? Ginoong Lu, sa ganitong okasyon, hindi mo man lang pinaayos si Miss Su? Ito? Kung hindi mo alam, akala mo'y janitor ng kumpanya mo. Ang pagdadala ng ganyang klaseng tao para makipagnegosyo sa Su Group ay isang malaking paghamak sa Su Group. Oo. Ako ang pinakabadoy. Sige, tuloy-tuloy ninyo akong atakihin. Para si Lucian ay papayagan na akong umuwi. Ano ang isinusuot niya? Bahala siya doon. Sino ang kasama ko? Hindi na kailangang pakialaman ninyong dalawa. Ang sushi ay tumitingin sa plano ng trabaho at kakayahan. Hindi sa kung sino ang may pinakamaraming damit sa aparador. Kakayahan. Lucian, huwag kang magpanggap. Aaminin ko sa iyo, si Manager Liu ng sangay ng sushi ay naayos na namin. Ang pakikipagtulungan ngayong araw ay siguradong mapapasa akin. Ikaw, kasama ang iyong babaeng hindi karapat-dapat, mas mabuti pang umalis na kayo. Nakakahiya kayo kung saan-saan. Suzong, ang pakikipagtulungan, ay pinakamahalaga sa kanya ang pamilya at estilo ng partner. Lucian, tingnan mo, mula nang tayo ay maghiwalay, ang ganitong klaseng babaeng walang taste. Ang kumpanya mo ay nagugulo pa. Si Suzong ay malabong magkagusto sa iyo. Ano ba ang nangyayari? Ang ingay-ingay ninyo. Ginoong Su, ako si Lucian mula sa Lu Group.
Matagal ko na kayong gustong makilala. Maliit na pagkakaintindihan lang po ito. Pasensya na po sa abala. Ginoong Lu, may mga naririnig ako kamakailan tungkol sa iyong personal at sa kumpanya. Ang Su Group, mahigpit kaming tumitingin sa katatagan at imahe sa lipunan ng aming mga partner. Ginoong Su, tama po kayo. 10 taon kaming magkasama. Ngayon, dahil sa babaeng to na hindi malinaw ang relasyon, gusto na niyang makipaghiwalay sa akin. Noong nakaraan, nag-aalok pa yan ng inuman sa bar. Ngayon, nandito na siya sa ganitong importanteng okasyon. Talagang wala sa lugar. Ginoong Su, kami naman sa Xiao Group, ibang-iba ang aming sitwasyon. Malinis ang aming pamilya, matatag ang aming kakayahan. Hindi tulad ni Ginoong Lu na magulo ang personal na buhay at ang kasama niya ay hindi angkop. Talagang napakalaki ng panganib sa pakikipagtulungan. Ang Xiao Group ang tunay na tamang pagpipilian. Ginoong Lu, kung pati ang taong malapit sa iyo ay pinag-uusapan ng masama, nag-aalanganin ako sa kakayahan mong pamahalaan ang iyong team at mga proyekto. At ikaw, bata ka pa, bakit yan ang ginagawa mo? Bakit mo kailangang makipag-agawan sa isang lalaking may kasintahan? Hindi marunong rumespeto sa sarili. Walang hiya. Kung ako ang magulang mo, mamamatay ako sa kahihiyan dahil sa iyo. Matandang gago. Anong sinasabi mo? Ano ang tawag mo sa akin? Ikaw, tinawag mo pang matandang gago si Chairman Su. Lucian, ang babaeng ito, naglakas loob pang tawaging matandang gago si Chairman Su. Malilinti ka ng Lu Group dahil sa iyo. Tama. Tinatawag kitang matandang gago. Ano ngayon? Ano naman kung hostess? Ninakawan ba kita? Kumikita ako sa sarili kong pawis. Mas marangal yun kaysa sayo, na puro suhol lang ang alam. At peke ang mga gawa. Isang parasito sa pamilya. Mas malinis ako ng 10,000 beses. At ikaw rin, hindi ka marunong magmahal. Bagsak ang relasyon mo. Gusto mo pang isama ang buong mundo sa paghihirap mo. Araw-araw ka na lang nagwawala. Isang reklamador. Anong karapatan mo na pakialaman ako? Anong mukha ang ihaharap mo para pag-usapan ng class at pamilya? Huwag kang magmatigas dito. Malapit nang maipahamak ang Lu Group dahil sa'yo, at mapapahamak ka rin. Walang hiya kang bata ka. Ginagago mo lang ang tatay mo at nagpapanggap ka pa sa itsurang to. Kanina mo pa sinasabi, mamamatay ka sa kahihiyan. Ano po ang sinasabi ninyo, Chairman Su? Mga ginang at ginoo. Siya ang aking anak na babae na hindi gaanong magaling, Su Qingyan. Hindi pwede. Hostess lang siya. Paano siya maging ang anak na babae ng pamilyang Su? Sarili kong anak. Maari ba akong magkamali? Kahit maging abo siya, makikilala ko pa rin siya. Tay, sila ang dalawang nambuli sa akin. Narinig ko, para sa bidding na ito. Nagbigay pa ng regalo sa isang tagapamahala na ang apelyido ay Liu. Nagbigay pa ng regalo. Ikaw na ang bahala. Kayong dalawa. Lumabas kayo rito ngayon din. Ang Su Group hindi na makikipagtulungan sa inyo magpakailanman. Hindi, Chairman Su Miss. Su, wala talaga akong kinalaman dito. Siya ang babaeng ito ang nanloko sa akin. Xiaoran, ano ang sinasabi mo? Aray. Ikaw, hinampas mo ako? Dahil sa iyo, nagalit ako sa anak na babae ng pamilyang Su at sa Su Group. Ikaw ang dahilan. Wala na ang aming pamilyang Xiao. Wala na. Lucian, akala mo ba nanalo ka na? Ang babaeng ito. Simula pa lang, nilalapitan ka na niya. Anong hostess, anong mahirap na pamilya? Simula pa lang, gumamit na siya ng peking pagkatao para lapitan ka at pinaikot-ikot ka. Totoo ba na ikaw ay ang anak na babae ng Su Group? Ako ay ang anak ng pamilya Su. Ang anak na babae ng Su Group. Ang tatay mo? Hindi ba't driver lang? Pasensya na. Nagsinungaling ako sa'yo. Kita mo? Nilinlang ka rin niya. Ginago ka niya. Hindi. Hindi ganoon, Lucian. Sinadya kong lumapit sa'yo. Mula noong 6 na taon na ang nakalipas, sa paaralan, nang inaliw mo ako, ang mahiyain at duwag na ko noon. Naibigan na kita. Anong sinasabi mo? Nagpanggap akong mahirap, para lang makalapit sa'yo ng walang hadlang. Nagplano ako, para lang makasama ka ng natural. Itinago ko ang tunay kong pagkatao. Dahil gusto kong malaman. Kung kapag nawala na ang lahat ng karangyaan, kung ako lang mismo si Su Qingyan,
Kung makakapasok pa ba ako sa puso mo? Nakalimutan mo na ako, di ba? Ikaw yung babae mula sa Jingxi High School? Yung babae? Mula noong araw na yon 6 na taon na ang nakalipas. Hinabol kita. Nilapitan kita. Ninais kong maging akin ka. Iyon ang lahat ng pakanang ginawa ko. Lucian, kung nagagalit ka sa akin dahil nilinlang kita, hindi ako magagalit. Dahil ibig sabihin lang noon na mahal mo na ako. Su Qingyan. Sinungaling ka. Hindi. Hindi pwede, Lucian. 10 taon. Inubos ko ang lahat ng lakas ko, pero hindi kita napigilan. Ang lahat ng pangamba ko nitong mga nakaraang taon. Ang paghihirap, ang kawalang katiyakan, sa paningin mo, biro lang ba lahat yon? Bye, Roxy. Salamat sa'yo sa pagdamay mo sa akin nitong nakaraang dekada, pero nang makilala ko si Qingyan, saka ko lang naunawaan. Sa buhay, talaga namang puno ng pagsubok. Lalo na, sa isang relasyon, ang dalawang nagmamahalan ay hindi dapat nagpapahirapan sa isa't isa. Kaya, bitawan mo na. Bitawan mo ako. At bitawan mo na rin ang sarili mo. Kalokohan. Su Qingyan. Ito na nga, ang napili mong mapapangasawa para sa kanya. Pangkaraniwan ng pamilya. Pangkaraniwan ng trabaho. At may kalabuan pa sa ex niya. Ikaw? Tanggalin mo na yang pagmumukha mong yan. Hugasan mo. At ikaw? Sumunod ka sa akin. Ay naku, ay naku. Ang ekspresyon ng mukha ng tatay ko, parang eksaktong-eksakto. Noong imbestigahan niya yung vice president na nagnakaw ng 800 million. Buti na lang dumating ako agad. Kung hindi, mamimiss ko itong magandang eksena. Ikaw si Lucian? Opo, Chairman Su. Kaya itatanong ko sa'yo, 10 taon kang mas matanda sa anak ko. Muntik nang mabankrupt ang kumpanya mo. At may 10 taon kang relasyon sa iba. Anong karapatan mo para pakasalan ng anak ko dahil matanda ka na? O dahil marami ka ng karanasan? Itong matandang tatay ko, ano bang sinasabi niya? Huwag kang maingay. Kritikal na sandali ito. Chairman Su, tama po ang lahat ng sinabi ninyo. Hindi ko kayang ipangako na mayroon akong isang perpektong nakaraan para kay Yanyan. Ngunit kaya kong garantiyahan na maibibigay ko sa kanya ang isang buong pusong pagmamahal at tapat na kinabukasan. Hemp, maganda ang salita mo. Chairman Su, yung nasa kamay ninyo? Gawa ba ito ni Ginoong Gu Jingzhou? Marunong ka rin pala nito? Marunong din siya nito? Medyo interesado ako. Tingnan mo nga, ang pitsel na ito ni Gu Jingzhou, tunay ba o peke? Ang pitsel na ito, gawa sa dekalidad na dekauching na luwad. Maganda rin ang pagkakagawa. Sa unang tingin, halos hindi mo mapagkakatiwalaan, pero hindi ito tunay na gawa ni Ginoong Gu. Ang tunay na gawa ni Ginoong Gu, ang linya at tensyon sa katawan ng pitsel, at ang espiritu sa pagitan ng paglapat at pag-urong, ay mahirap gayahin kahit isa. Nakikita mo rin ba ang espiritu ni Ginoong Gu? Ang pitsel ni Ginoong Gu ay kilala sa likas at maayos na daloy. Bagamat kahanga-hanga ang pitsel na ito, sa aking mababang opinyon, ito ay gawa ng isang modernong eksperto na humalili. Napakataas ng antas, pero hindi ito tunay na gawa ni Ginoong Gu. Ha. Sa loob ng maraming taon, ikaw ang unang nakakita na hindi ito tunay na gawa ni Ginoong Gu. Ito ay ginaya ko lang ang kanyang pitsel. At ginawa ko para sa sarili kong libangan. Sa mahabang panahon, ikaw ang unang nakakita na ito ay hindi tunay na gawa ni Gulao. Ito'y huwad ko lang. Ginawa ko lang para sa sarili. Halika, tingnan mo naman ito. Mula sa panahon ng Yongle. Nalilito ba ang mata ko? Parang nakita ng tiyuhin ang matagal nang nawawalang kapatid. Tunay nga ito. Di ba? Sabi ko na nga ba? Noon pa, sabi ni Lolo Song peke raw. Galit na galit ako noon. Ikaw ang may alam at magandang panlasa. Gil,
Parang nakita kong yakap-yakap ng tatay mo. Ang nobyo mo. Nakita ko rin. Ang ngiti ng tatay ko, parang batang napakasaya. Tapos na ba kayong mag-usap? Ang tungkol sa akin? Si Xian, napakagusto ko sa kanya. Salamat, Ginoong Su. Anong Ginoong Su? Ang layo naman. Kuya na lang. Kuya, Bakit mo ako tinatawag na Chairman Su? Ang layo naman ng dating. Tawagin mo na lang akong kuya. kuya. Papa, kaninong ama ka ba talaga? Ako ang anak mo. Sinusubukan mo lang siya. Bakit ka? Bakit ka biglang nakikipagkapatiran? Nalilito na ang pagkakasunod-sunod ng mga tawagan. Akala mo ba nakalimutan ko? Na tinawag mo akong matandang lalaki? Si Xian na bata. Mas maayos ang ugali niya kaysa sayo. Tungkol sa pagsubok na yon, pumasa siya, si Xian na bata. Matino, may paninindigan, maraming alam. Pero nung una, hindi masyadong maganda ang panlasa. Pero sayo, tapat ang kanyang damdamin. Pero binata, kung saktan mo man lang ang anak kong babae, kung pahihirapan mo siya, kahit gaano pa kami kagaan ng loob, hindi kita palalampasin. Huwag kayong mag-alala, Tito. Sigurado ako. Sina, masaya ang pamilya. Maganda ang samahan ng magkakapatid. Mukhang okay din naman.